Confirm, naka full wave nga ang motor na to. Ano nangyayari? Ay gaano katagal sa'yo yung motor na to? Buwan. Isang buwan, 3 battery. Hindi, mga ano, sa mga 3 buwan na gitna. 3 buwan mahigit. 3 battery na rin. Dalawang palit na. 2 palit na, di bali 3 battery mo. Shit. Baka sa battery nga ano. Good morning guys. Mga naka-rider dyan, check nyo to. Bakit? Di ba mayroon genuine na regulator doon, new stock? Bakit mayroon pa ito nito dito? Yan. Bakit nakakabit yan dyan? Ano namang naisip? Yan. Check upin ko mamaya ang stator nito kung naka full wave na ba siya talaga or kung anong ginawa dito ng magaling na mekaniko. Bakit dalawa regulator nito? Kitang-kita nyo hindi ako naglagay niyan dyan. Nagulat lang ako at bakit ganyan na nakalagay dyan. Yan. Atin check upin ito kung ito ay naka half wave pa. Kapag naka half wave pa, lagyan natin ng turbocharge to para iwas lobat na siya. Pakita ko rin sa inyo kung anong magandang epekto nito sa Rider 150 kapag naka turbocharge. Nako, kakatuwa naman ang gumawa nito. 3 months, 3 battery. 2 beses daw siya nagpalit. Yung una, bago pa rin lang yung nakalagay dito na bago pa lang din. 3 months sa'yo itong motor. Ay, tinan mo nga yung battery. Ito, baka may pull na. Buwan-buwan nagpapalit. Ito may plastic pa. May plastic pa nga eh. Grabe. Sige. Ayan po, confirm na natin. Kinalas ko na yan. Ayan. Confirm, naka full wave nga ang motor na to. Sa mga magpo-full wave, anong masisay nyo dito? 3 months, 3 battery. Yung sasabihin ang nag-full wave nito ay mali-mali. Tama ang kanilang ginawa, tama ang pagkaka-full wave niyan. Yan, ito-turbocharge ko yan. Ating balik stock to. Kakaptan ko ng turbocharge para makita nyo ang pagkakaiba ng full wave sa turbocharge. Ay, hindi ko po sinisira ng mag-full wave ha. Ito po ay option lang. Kung gusto ay full wave, walang problema. Okay naman po yan. Pero kapag sa akin mo napunta at ganyan ang sakit, kahit naka full wave, laging lobat, laging palit ng battery, tatanggalin ko po ang pagka full wave yan. Babalik ko yun sa stock. Lalagyan ko yan ng turbocharge para sureball ang quality ng ating gawa. Kaptan natin ang turbocharge. Since binalatan na rin naman to, talagyan ko electric tape para mas matibay ito kasi maluluwag na ang sakit niya. Isplace ko na lang dyan, putulin ko na lang dito. Sa halip na lalagyan kong sakit, isplace ko na lang dyan para mas matibay ang kabit. Putulin ko na lang to dito. Yan. 4 lang nga gagamitin ha, kasi yung palima magkarugtong lang yan, magkarugtong lang. Tuling ko na lang yan. Dapat lalagyan ko to ng sakit. Since kanilang ginano na yon, akin na lang splice para mas matibay, hindi naluluwag yung sakit. Pero usually ginagawa ko dito sakit na lang din, kaso maluwag na yung kanya eh. Tsaka may-ari ay kawan. Are. Budget meal. Itanggol daw. Budget meal daw kaya hindi niya ay nakotanggol. Ayan na. Kulay puti ng ating regulator ng turbocharge sa kulay pula ng Rider 150. Yan. Tapos ang dilaw sa kapwa dilaw. Ha. Ito sa kapwa dilaw. Dalawa yan dilaw na yan. Pagsamahin na lang din natin. Kasi yung isa papunta sa headlight yan. Kaya muna. At bakit yung maitim na? Halusin natin yan. Palabasin natin yung tanso.
Ito usually nagawa ko dito sakit lang din. Napaltan ko ng sakit para 4 pin lang din. Eh ito binalatan na nila. Ganun na lang, yara na lang i-splice para mas matibay. Hindi siya luluwagan. Kasi malimit to, lumuluwag. Itim na may guhit na dilaw sa itim na may guhit na puti sa Rider 150. Yan. Madali lang itong gawin. Kaya binalik natin ito sa wave ha. Hindi ito full wave. 3 months, 3 battery. Ano ba yun? Yan, tawa yung may-ari. Full wave pa more. Hindi naman sa sinisiraan ko. Ito po nangyayari sa reality. Kulay blue pala. Ito, nalimutan ko. Blue na may guhit na puti. Sa kulay puti na may guhit na pula sa Rider 150. Yan po ang charging niyan. Charging coil. Kung tawagin. Hindi ko na rin siya nilagyan ng heat shrink at Ito pala kayong open pipe. naubusan na tayo. Full wave yan. Hindi ko nga alam na yung Pinul wave eh. Tapos ganun. Kung may basher na magsasabing bulok daw ang nag full wave, check up ko okay ang pagkaka full wave. Kaso nga lang hindi siya match ng ayos. Diba? Taray mo na kuwan. Taray mo masyadong kuwan. Sige. Okay na yan. Sa mga magkakabit nito ha, ganito. Ay, kalasin ko muna ha para makita nyo. Ito, kinayod ko yung tapat yung paglalagyan. Yan, para may body ground ito. Binabody ground itong kulay, itong kulay na ito, dilaw na ito na plate. Hawak nga boss. Babody ground yan. Dapat maganda ang pagkaka-ground na ito. Pitin natin ang konti lang. Pagkagamit nito, impact wrench ito, konti lang. Ito lang may control. Yun, mga 3 lagutok lang, okay na. Ito, sadyang kasama yan ang regulator na yan ha. Kapit ko na lang itong tangke. Tatanggalin. Kakabit ko na ito. Huwag mo lang katin yung video. Diretso na ito para mabilis na. Ayun ang kuwan. Dapat ko na dito. Ulit na ulit. Mababa minor. Mababa minor. May display pa din yan kahit yan ay may busina. Ano naman nila? Tanggalin pa natin sa television pa. Baka akala nyo may fuse pa. Wala na yung fuse. Wala na fuse yan. Yan. Pumaba ako na konti minor. Baka ikala nyo naman ayan. Diba hindi namamatay yung hindi nawawala yung display niya. May busina yan. Working lahat ang kuwan. Ha? Wala na? Nalaglag. Ako.
kabila lang. Ang headlight dito, Ayan, i-hazard mo. ano yung hazard? Ayan o, gumagana ang hazard. Ayan o, dito sa indicator mo ilagay. Ayan o, gumagana ang hazard niya. Pero wala yung battery. Ah. Alin ang headlight mo? Yan. Yan nyo? Ah. Yan ang charging niya. Pero kapag inilagay yung battery niyan, ako control yan, kababayan.